everyone! Good evening! I'm back! This is Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Magbabalik nga ba sila? Kung sino to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko at saka sa mga makasolid na makamamasang dyan na lagi tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Alam ko lahat kayo excited na sa mga magiging kandidata dito ngayong taon na to. Syempre, inintay natin yung pa-announcement nila kung sino nga ba ang official magiging candidates ngayong taon na to. At isa nga dito sa mga naririnig natin, nako, mukhang kumpirmado yata na magkukumpit ito sa Miss Universe Philippines kasi panay ang paramdam nila. So, unahin na natin itong si Christy Magcari. Si Christy, alam ko na parang gusto niyang sumali at gusto niyang bumalik uli dito sa Miss Universe Philippines kasi noong mga nakaraang taon na after niyang lumaban noong 2024 ay parang nagbabalak siyang magbalik. Pero siguro kumukuha lang ng timing and then so in the right time nga at perfect time. So yon, so depende sa pakiramdam niya, di ba? So etong early nung nakaraang taon, nagparamdam na siya na parang magiging official candidates nga siya dito sa Miss Universe Philippines. And ayun, hinihintay na lang natin yung proper announcement for her. So, kung itutuloy nga niya to, bongga. So, bakit hindi, di ba? So, kailan pa siya sasali? After 5 years? So, ito na siguro yung taon din na perfect na parang i-joint niya yung sarili niya, parang matry niya uli one more time. So, maganda naman si Christy, matangkad, at naniniwala naman ako na kaya naman niya ang competition, di ba? Kasi nung nakaraan laban niya, naka-4th runner-up siya. So, kung naka-4th runner-up siya na wala pa siyang masyadong ginagawa, tingnan natin kung magpapasabog nga ba siya this time, di ba? Kasi this year, parang feeling ko, dapat may natutunan siya noong mga nakaraang laban niya to develop more yung sarili niya sa pagbabalik niya. Kasi syempre kailangan i-level up din niya. Hindi naman to porket na parang, sige, lumaban ako nung nakaraan, naka-4th runner-up ako, parang easy na lang kasi parang feeling mo sa'yo na mapupunta. So, depende. Depende sa mga makakalaban, depende sa sitwasyon, depende kung gaano ba siya kalakas. Kasi ang importante kasi dito, may ibubuga ka talaga, may lakas kay, may galing ka. And then, ayun, so nung nakaraang laban niya, nakukulangan tayo sa mga pa-eksena niya, sa mga paandar niya. I hope this time na mas prepared siya. This time na mas kaya niyang ibuga talaga yung sarili niya. At feeling ko naman maganda ang record kasi pinakisamahan niya ng maayos yung organization at parang feeling ko doon sa ipinakita niyang magandang ugali ay isa yun sa mga magugustuhan sa kanya. Parang maging reyna dito sa Miss Universe Philippines, di ba? And looking forward ako kung eto na nga ba ang timing para sa kanya. So, tingnan natin kung i-announce niya very soon. Pero, ang sabi naman ng mga tagahanga o yung ibang tao na sabi gano'n, sobrang tangkad for the Miss Universe, di bagay. Parang talaga ba? So, dapat nga matangkad Dapat nga talagang yung bongga yung height mo. Kung sinasabi mong hindi bagay kay Christy, sino ang bagay? Kamusta naman yung pambato ng Pampanga na talagang 6'1 ang height, di ba? So, ibig sabihin, mas matangkad pa siya kay Christy Magcari. Ako, para sa akin, hindi sa hindi bagay. Bagay si Christy maging Miss Universe Philippines kung ipapakita niya yon sa organization na Miss Universe Philippines na kadapat-dapat siya. Bagay kay Christy kung magiging Miss Universe Philippines nga siya, di ba? So ako wala akong problema. Basta nandoon na ipakita lang niya para at least, di ba, malaman natin kung paano siya kakabog, kung paano siya i-eksena. So yun ang akin. So ipakita lang niya yung best niya. At doon sa best niya, promise, So, hindi imposible na maging reyna siya ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yon. So, dapat lang syempre, kumbaga parang
kailangan lang niya mag-level up. Oho, kasi syempre, ang competition ngayon hindi naman na easy. Kumbaga, lalo ngayon, may mga bata din na dumarating na malalakas din. Ngayon nga, pinag-uusapan na, di ba? So, hindi imposible na mapunta sa kanila yung corona. So, dapat, kung kandidata ka dyan, lalo na kung returning candidates ka, tapos veterana ka, di ipakita mo na ikaw ang kadapat-dapat. Katulad ng ginawa ni Maria Atisa Manalo. So, may ganda, talino, may talino, may height, may body. So, why not? Di ba? So, yon. And then, isa pang Reyna. Ito talaga, Diyos ko, nagulat din ako Actually, sinasabi ko nga, di ba, sinabi ko kahapon, kung magbabalik nga sakali man, etong si Winwin, ay dapat magbalik na siya this year. Hindi niya na kailangan pahintayin yung mga susunod na taon, sa next year, yung mga ganon. Ngayon na, bakit mo pa patatagalin? Kung talagang ready ka naman, di ba? So, ang kailangan lang ni Winwin ay hihanda ang sarili niya sa kompetisyon. So, yon. So, nung last year, it's almost there na Oho. Kumbaga parang konting-konti na lang mananalo ka na So, ang kailangan lang gawin ni Winwin talaga dito ay siguro extra effort. Yon. Effort naman siya noon last year. Wala naman ako nakikitang Kumbaga parang katulad din ni Christine, i-level up pa niya. Yung konti pa. Kabugera naman si Winwin. Huwag niya na lang kagawin yung mga pakandal-kandal na gano'n kasi hindi naman nakaka-Miss Universe yun. So siguro ang kailangan natin makita sa kanya mas elegant. Alam naman natin, execution, mas kabugera to Oo, pagdating sa mga rampahan, kumakabog to At talagang wala naman akong masabi, di ba? Magaling ang pasarela niya. So, hindi ko alam. Siguro, ang kailangan niya ay luck. Kung ako tatanungin ninyo, gusto mo bang manalo si Winwin? Oo, gusto kong manalo si Winwin kung sakaling sasali siya. Bakit? Kasi, may napatunayan naman na si Winwin sa atin. Kumbaga, hindi ito dahil sa yung sinasabi nila, kasi yung height, hindi naman ganun kaano. No, I think si Winwin ay isa sa mga malakas na candidates kung sakali mang ipapadala mo to sa Miss Universe. Lalo na kung sa Puerto Rico ang competition. Swak na swak ang beauty niya doon. Kasi syempre, Morena beauty. Pagkatapos, very Pinay. So, kung doon gagawin ang Miss Universe, why not? Win-win, di ba? So, ako para sa akin, siguro nandoon lang sa part na ihanda lang niya ng maigi yung sarili niya. Kasi ako para sa akin, ito na yung taon na dapat sumali siya So, try. Manalo, manalo. Matatalo, matatalo. Basta nandoon lang sa part na lumaban ka. Ibigay mo yung best mo para at least kung matalo ka man, okay lang, di ba? So, walang regret. Kumbaga parang, binigay ko naman yung best ko, okay na yon. Pero kasi nandoon kasi sa part na parang, sige lang, laban lang, win-win. And then, support ako sa kanya. Kasi parang, kailan siya lalaban? Di ba? Ito na yung taon na to. So, go, 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 go. Di ba? So, kung nangyari kay Atisa, bakit hindi sa'yo? Di ba? Remember, Michelle D, nag-first runner-up muna, di ba, sa Miss Universe Philippines. And then, bumalik nung the next year, nag-title. So, hindi imposible na mangyari din yan kay Winwin. Siguro, ang kailangan lang gawin ni Winwin ay i-level up lang niya konti yung sarili niya. Kasi parang, aminin naman natin, may mga kulang din naman kay Winwin during that time na lumalaban siya. Katulad na lang siguro yung styling niya, medyo parang hindi bago sa paningin natin. Siguro yon yung i-level up niya. But the rest, okay naman si Winwin, matalino. So, destiny na lang talaga makakapagsabi kung para sa kanya to. But looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya talaga dyan. So, laban lang, di ba? Ba't naman natin pipigilan kung gusto nila? And then, yes, kung para sa kanila to, mananalo sila dyan. Kahit ano pang sabihin natin, di ba? And then sabing ganon, di talaga siya pang Miss Universe, let's try naman yung iba. Sabi ng nagko-comment. Ako para sa akin, hindi mo masasabi kung sino ang pang Miss Universe at sino yung hindi. At hindi mo rin pwedeng sabihin, ako si Winwin hindi naman pang Miss Universe. Why not, di ba? So, give open your heart, heart para sa kanya, na parang hayaan mo siyang matupad niya yung gusto niya. And then, sabi ko nga, kung panalo, panalo. Kung failed, failed. Di ba?
Kasi mas maganda yung tinry niya kaysa naman doon sa may regret siya. At least nasubukan niya. Oho. So sa pangalawang pagkakataon, kung talagang hindi uugma para sa kanya, enough na. Goodbye Miss Universe na, di ba? Pero kung sakaling suswertehin siya, sabi ng ganun ni Gloria Diaz, kailangan may luck. Oho, it's all about luck. Why not? So, doon naman sa nagsasabi, maliit naman si Winwin, bakit naman si Olivia Culpo, maliit din naman. Bakit din naman si, maliit din naman si Demi Lee Peter. Pero nanalo silang Miss Universe. And then, hindi mo alam, di ba? Winwin isa to sa mga di kalibreng queen, hindi lang candidates, queen talaga, na lumaban na at may experience na sa international pageant. And then para sa akin, why not? Kung itatry niya ang Miss Universe Philippines. So para sa akin, laban lang and go, 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 go. Diba? So yon. So happy ako for Winwin na nandito siya at makikita uli natin sa competition ng Miss Universe Philippines for this year. Kung sakali man. Kasi ayun nga may mga paramdam nga So may sinasabi nga na I'm here. So ibig sabihin, mukhang magiging sila, kandidata talaga sila. So hindi pa to kumpirmado ha. So abangan natin yung announcement ng official candidates this year ng Miss Universe Philippines for 2026. Pero kung lalaban si Winwin at si Christy McGarry, go, and looking forward ako kung ano nga ba ang ipapakita nila ngayong taon na to sa competition ng Miss Universe Philippines for 2026. So yon. So ikaw guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys. Thank you.